If God can take a worn out life like mine and make it whole, if He can turn the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give light to the blind, it's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Life was just a game for me to play on and on. A puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought a picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Sa inyong lahat, sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan, nais ko pong pag-aralan po natin ang mga salita ng Panginoon ngayong umaga. At may pamagat po ito na dito po sa mga 2 Kings 6, verses 1 to until 6, ang pamagat po ay, where did it fall? Saan ba nalaglag? At maganda rin yung sinabi, binasa kanino po ni Sister Lilia doon sa 2 verse 6. Then Elijah said to him, stay here. The Lord has sent me to the Jordan. Maganda yung point na binasa ni Sister Lilia. Ang sabi niya, sinabi ni Elias sa kanila, manatili kayo rito. The Lord has sent me to Jordan. Alam niyo dito sa pag-aaral po natin, kung hindi ka isinend ng Panginoon, wala kang magagawa sa buhay mo. Maraming mga taong bumabagsak at nawawala ng pag-asa. Kaya nga po ang tanong ng propeta, where did it fall? Ang sa kasulatan sa Genesis chapter 3, dito po yung unang fall ng ating mga magulang. Kaya ang tanong ng Panginoon ay, bakit kayo bumagsak? Alam niyo, ang pinakamahirap sa buhay ng tao pag ikay bumagsak.
Siguro kung tatanungin po ninyo ako, marami na akong bagay na ako'y ibinagsak. Hindi naman ako bumagsak, kundi ako'y ibinagsak. Pag ikay ibinagsak, ang alam ko lamang ang pwedeng magtayo niyan ay ang Panginoon. Yan ang aking pagkaunawa sa kasulatan, kahit na ikay ibagsak ng sino man, hindi ka matatakot sapagat ikaw ay itatayo ng Panginoon. Pero si Eva at si Adan, sa Garden of Eden, ang tanong ng Diyos ay, bakit kayo nalaglag? Bakit kayo bumagsak? Nang ako po'y nangangasiwa ng ako'y presidente sa Region 5 ng Bicol na ako'y pinadala ng NPUC sapagat malaki ang problema sa Bicol po. Ako'y pinadala po doon muna sa OIC pagkatapos ako'y naging presidente noong 2 taon. Ang tinitingnan ko, bakit bumagsak ang pangasiwaan? Bakit bumagsak ang leadership? At alam niyo mga minamahal, ang pagbagsak ay pwedeng itayo sapagat ang Diyos ang nagtatayo, hindi tayo. Huwag natin kalilimutan po yan. Kung tayo may nabagsak, may ang reason ay bakit nabagsak. Tingnan po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang aking pong inihanda po, at sabi ko kagabi, alam niyo, God is so good to me, sapagkat kagabi po ako nag-travel from Santa Rosa to this area para I prepare myself na ako po'y relax. At ako'y natulog sa isang inn na alam ko po yung inn na yun ay hindi basta hotel. Kasi siyempre, ang ating budget is controlled sapagkat tayo ho ay wala na tayong mga tinatawag na expenses sa travel, that is my personal travel. At ako'y pumunta sa isang lugar na ako'y nakatatlong lipat sa paghahanap po ng tutulong. Alam niyo mga minamahal, kagabi, binasa ko yung aking sasalitain sa ating lahat. At ito po sana ay sa inyo lang. Pero sabi ko kagabi sa aking panalangin, Lord, ito na rin ang dadalhin ko sa fellowship after na ako'y magsalita po sa inyo. Sapagkat doon sa kabila pong hall na malaki naroon po ang maraming mga kapatid upang ako na magsalita po sa divine worship. Tingnan po natin. Ang tanong dito ay bakit ba mabagsak? Dito po sa chapter ng 2 Kings, ito po mga minamahal, ang sabi doon sa binasa ni Sister again, inihanda, ang sabi po rito, then Elijah said to him, stay here, the Lord has sent me to the Jordan, and he replied, surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you, so the two of them walk on. So, ibig pag tayo tinawagan ng Diyos sa lahat ng kaparanan ng buhay, tinawagan tayo may purpose, may dahilan ng Diyos, at kayo'y lalakad na kasama ng Panginoon. At alam ko po na ang pagpapalit po ng time ngayon pong umaga, at hindi sa regular pong divine worship, this is the will of God, it's not my own will, sapagat kayo po ay naging malawak ang pangunawa as a leaders of our church. May the Lord continue to bless your leadership sapagat kayo po yung nag-a-adjust for the sake na mapakinggan din po natin ang pabalita ng ating Panginoon. Ngayon, ano po ba ang reason bakit bumagsak at ano ang reason at tinawag po si Elijah pumunta si Jordan? Ang reason po, ang background po ng pag-uusapan natin, lumalago na po ang School of the Prophet sa chapter 6. At sa paglago po ng School of the Prophet, kinakailangang paigtingin ang programa tungkol po sa idolatry. Sapagkat sa panahon po ni Elijah, dito po very strong yung mga doktrinang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga po, ang mga propeta, marami mga propeta, si Moses, si Elijah, marami pong ibang mga propeta na sila po yung nagtataguyod po upang pasulungin ang School of the Prophet. Kung titignan po natin siya ngayon, in our time, the School of the Prophet is our theologian school, our colleges, and also the training of our local churches upang sanayin ang ating mga leaders upang hindi mapasok ng maling paniniwala. Yun po ang reason po bakit lumalago po sa lumang tipan ang School of the Prophet. So ngayon po umaga, 4 po lamang ang points na aking dadalhin sa iyo. Bakit bumagsak? Anong reason at bumagsak? At bakit
ipinakita ng Diyos ang pagkabagsak at hindi po pwedeng ibagsak. So kung titignan po natin mga minamahal sa chapter 1, 1 to 4, ang point po na nais kong dalhin sa inyo po rito, it involves concern. Alam niyo mga minahal, pag sinabing it involves concern, tingnan po natin ang chapter 6 ng 2 Kings. Bakit to concern? Ang sabi po rito, ito po ang school of prophets sa pamagitan po ni Elijah ay nakita niya na gusto ng paluguin, gusto ng pasalungin. At ang sabi po rito, sino ang sasama sa Jordan? Kaya nga po yung binasa kanina ng Sister Lilia, sino yung pupunta si Jordan at itinalaga ng Panginoon po rito si Elijah. Ibig sabihin, inihanda na ng Panginoon tungkol sa mga mangyayari sa darating na panahon ng kanyang paglilingkod. Kaya ang number 1 po ritong point na nais kong dalhin sa inyo, it involves concern. Alam niyo mga minahal, pag sinabi yung concern, ay parang ikaw ay nais mong nais mong pahalaga ng iba, concern. Pag ikay concern, meron kang pagmamalasakit. Kaya sabi po rito, then one of them said, would you please come with you servants? Sabi po rito ni Elijah, pwede ba kayong mga servant ay sumama? All of us is the servant of God. Wala pong pinipili ang Diyos para maging servant. All of us. Ang pagkapaniwala ko po sa kasulatan, all of us is a servant of God. I will, sabi po ni Elijah, I will. Sabi niya, ni-reply po, sabi niya, sama ako. And he went with down trees. Sila pumunta roon at nagsiputol sila ng mga kahoy. Pag sinabing ikay concern, kaya sabi niya, ako'y sasama, ako'y makikibahagi, concern. Tayo hong mga anak ng Diyos ay concerned for the salvations of many people today. We're really concerned for many people. Hindi lang tayo concerned sa ating pamilya. Hindi lang tayo concerned sa ating ilang kaibigan. If we really concerned for many people, we involve sa sarili po natin. Nung isang nakaraang month, before pasukan po dito sa atin sa Pilipinas, meron ako nakita isang bata na nakita ko sa bukid. Meron po akong activity sa bukid. Yung bata, pag nakita ko, may dala akong puto. Alam nyo, kitang-kita ko yung bata nagugutom. Yung pong 2 puto na ganong kalalaki, isinubulat sa bibig. Sabi ko, nagugutuman itong batang ito. Ang sabi ng kaibigan ko, Pastor, yan po inabandon na ng magulang. So sabi ko doon sa bata, gusto mo sumama sa akin? Sabi niya, opo. Alam niyo, dahil concern ako sa magandang bukas ng bata, sapagkat siya po mag-aaral ng grade 4. Alam niyo, ang dala po niyang damit galing sa isa pong bag po na tinatawag nating plastic bag. Wala pa pong 5 piraso. Kung wala kang concern, sasama mo siya. Ang aming pong anak na nag-aaral po, dalawa pa, isang high school, isang elementary. Nasa private school sa Binyan, Laguna. Alam po ninyo, nang isama ko na po sa ang batang ito, it involves concern. Iniisip ko sa pag-aaralin sapagkat wala na pong aid ang aking mga anak. Meron pa akong grade 7 at saka isa pong elementary. Ibinigay sa akin ng ating church ay basic po ang aking retirement. There's only 13,000 a month. Alam niyo mga minamahal, iniisip ko mabuti yan. Sabi ng ibang kapatid, Pastor, dalhin mo nila sa public school. How about my conscience? How about my concern? Gusto mong palawakin ng ebanghelyo ng Panginoon? It needs involved concern. Alam po niyo mga minamahal, sabi ko sa asawa ko, atin ang paaralin sa ating church school. At meron pong naghahatid sundo sa mga anak po namin, it involves money. But it concerns, it involves pagmamalasakit. That is concern. Alam po niyo ngayong bata pong yun ngayon, sa grade 4, at nakita ko na siya masaya sapagkat nagkaroon ng salitang concern. Second point. Ang second point po ay dito. It involves confession. So kung first point is concern, second point po ay confession. Ang sabi po rito, verse 5. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh my Lord! Oh my Lord! He cried out. It was borrowed.
Ganda po, ano? It involves confession. Ano pong ibig sabihin ng confession? Sapagkat ang kanyang ginagamit na act or palakol ay hiram. Alam niyo, sabi ko nga nung nakaraang Sabado, siguro po ang palakong yan ay hindi made in USA, made in China. Sapagkat yun hong head ng palakol po'y tumalsik. At sabi ay, it involved what? Confession. Alam niyo, mga minamahal, sa buhay ng maraming tao ngayon, hindi na use ang humingi ng sorry at kilalanin ang mali. Kailangan po sa isang bagay upang makita natin na tayo nabagsak, it involves compassion. Ano po bang ibig sabihin ng compassion? Marunong kang kumilala ng iyong kamalian. When I was a president in South Central Luzon Conference, kung ako'y nagkamali ng isang pagpapaset may nasaktan, sinasabi ko, I say sorry. Wala akong pwedeng gawin, kundi gawin ko lamang ang pinakamabuti. Hindi ko malilimutan ang sabi sa akin ni Pastor Andoy, na ministerial ngayon sa NPUC. Meron po isang pastor na gumawa ng hindi mabuti sa isang transaction. Pinaimbestigahan ko pero hindi niya kinikilalang siya nagkamali. Kinausap ko na siya ng personal, hindi sa kinikilalang mali. Dinala ko sa committee, hindi kinikilalang mali. Ang ginawa ko sa kanya, inaksyonan ng committee upang siya po ay madisiplina. At ang disiplina lang yung po tumagal ng 3 buwan. Hindi siya pwedeng manalangin, hindi siya pwedeng sa pulpito, hindi siya lahat. Kinakailangan siya ay plain ang pagsamba. At ang sabi ko sa kanya, hanggat hindi mo kinikilala ang iyong mali, hindi mo makikilala na ikaw ay dapat ng babago. Alam po niyo mga minamahal, after 3 months, marami siyang struggle sa Facebook, kinausap ko din siyang personal, at kumilala siya ng mali. Sabi, Pastor, kung ako'y nagkamali because of my personal emotion, I say sorry. Alam niyo mga minamahal, masarap po ang humingi ng sorry kanino man. Sapagat ang paghingi ng sorry ay pagkilala mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen? Pag ikay anak ng Diyos, mabilis mong kilalanin ang iyong mali. Mabilis mong kilalanin ang lahat ng bagay. Sapagat pag ikay nagkamali sa iyong ginawa, dapat mong kilalanin na mayroong isang Diyos na nagmamahal. Alam po yung mga minamahal yung tao pong yun, siya po na-hold sa ordination. But alam po niya, after a month, siya po yung aking isinama sa oordinahan. Ang sabi na sa akin ni Pastor pa naglima, na-disiplin mo, tapos ngayon, pa-ordina mo, sabi sapagkat siya ay kumilala ng mali. Mga minamahal, hindi natin nakikita na tayo bumagsak kung tayo ay hindi marunong humingi ng tawad. It involves confession. Kaya ang sagot ko rito, saan nalaglag? Where did it fall? The second point is, it involves what? Comprehension. The first is concern. The second is confession. It involves what? Comprehension. What is comprehension? Your ability be familiar which the situation or in fact, yung bang kasabi mo yung totoo. Ano yung totoo? That is, it involves comprehension. Ang totoo, barod, hiram. Alam niyo mga minamahal, pag po ang ating mga buhay ay ating titingnan, barod ang buhay natin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. All is barod. Ang sabi po rito, dapat nating makita, we are called like a soldier, much more ministers of God, called us to lead. Ibig sabihin, kilalanin mo, kung ikay soldier of the Lord, kilalanin mo na ikaw ay nagkakamali at kikilalanin mo ng iyong paglilingkod ay panandalian lamang. Ang sabi po rito, we are operating with borrowed power. Came from Him as our human nature. Alam niyo mga minamahal, pag ating kinilala na ang ating kakayanan ay hiram. Tingnan po ninyo mga minamahal, ha? Hiram, borrowed. Borrowed life, borrowed position, borrowed environment. Kasi pag sabing bad environment, maaaring
yung environment mo, mawawala rin yan. Nung ako ay presidente ng South Central, talagang ako ay napakahigpit, super higpit ko. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Alam niyo mga minamahal, yung position pala, pag inalis na sa ng Panginoon, there is no power at all. Nung ako hindi pa presidente, nung ako presidente, halos po sa loob ng isang linggo, meron po akong 3 hanggang 4 na iaanak sa kasal. But ngayon, once in a month na lamang, once in a blue moon. Noon, every Sabbath, ang daming kumukuha sa akin saan ako magsasalita. Pero nung ako'y tinanggal, wala na po. At saka alam po niyo, yung aking position is a borrowed position. Nang ako ay nagka-COVID, that is temporarily, that is borrowed. Nang ako ay nasa position, that is borrowed. Alam niyo, lahat ng bagay, borrowed po yan. Lahat ay hiram. Hindi atin po yan. Ang sabi po rito, kung ito po yung mga borrowed, ang sabi rito, kung ito yung borrowed power, we need a power from above. We need a borrowed power. God wants sinner to save with borrowed power. Binigyan tayo ng Diyos ng malaya. Malaya upang ating gawin na ang lahat ng bagay ay hiram lamang mula sa Diyos. Galing po, ano? So, kung ito'y borrowed, kung ito'y hiram lamang, galing sa Diyos, anong dapat ating gawin? Huwag natin tatanungin, sino ba bumagsak? Saan ako bumagsak? Saan ako nagkulang? Kung itong hiram na ito na ibagsak, kaya sabi po rito ng kabataan, the man of God's, where did it fall? Bakit ka bumagsak? Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, pag ito'y ibinagsak sapagkat ito'y hiram, tama nga yung kanta ni Sharon Crowder, hiram sa Diyos ang aking buhay. Ako ay lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, kaya yung pagpunta ko rito sa lugar na ito, dahilan po ito ay mahal ako ng mga kapatid sa buong Laguna, kahit kung saan lugar, ay mabuti ako inyong pinahiram ng pagbabago ng oras. Thank you so much in your leadership. Pinahiram po niyo ako na i-adjust po ang aking oras. So, concern, it involved concern, it involved what po? Compassion, it involved what? Comprehension, at ang pinakahuli po, it involves coming back. So ano pong ibig sabihin ng coming back? Para bang ibabalik? Kaya sabi, saan bumagsak? Where did it fall? Saan nabagsak? Where? Pag sinabing saan nabagsak, dapat yon come back. Ibabalik. Nang ako po ay nangangasiwa sa Bicol at saka sa South Central, in the leadership of our church, ang lagi kong sinasabi, pag nagkakamali ng mga pagpapasya ng aking mga kasama, saan nagkamali? Saan nagkulang? Ang kinakailangan sa atin ay kilalanin natin kung saan tayo nagkamali upang ibalik. Tingnan po natin ang sabi po rito sa tala. Then man of God, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and throw it there, and made the iron float. Ang sabi po rito, lift it out his head. Then man reached out his hand and took it. Anong sabi po ng lingkod ng Diyos? Saan nabagsak? Saan nagkamali? Saan nagkulang? Ang mga bagay na ating mga pagpapasya, ang mga bagay na ating nangyayari, ang mga bagay na hindi tagumpay, ang tanong, bakit hindi tagumpay? Ito ba'y bumagsak? Ito ba'y nagkamali? Ako po ngayon ay 65 of age. And I want to thank to our God sapagkat ako'y nabuhay po ng COVID. Matagal na sana po akong namatay. Pagkatapos po ng ako'y na-COVID, ako po ay nawala sa gawain. Sa isang mga magagandang mga bagay na nangyari. Pagkatapos po, ako ay na-stay sa Mindoro po 3 years. Doon po ako sa resort sa Mindoro at I'm alone with God. Pag-araw po ng Sabado, walang nakakuha sa akin. Within 3 years, wala akong nakakuha. Kinakailangan ako'y maghahanap ng pagsasalita. And that's only 3 years at ako pinakahiwalay sa aking asawa at mga anak. Para bang ako'y naikulong sa isang Patmos. But, you know,
kinikilala ko na ako'y nagkamali. At ang sabi yung coming back, ang inisip ko noon, ako po ay mag-election ulit ng South Central. Ako po ay babalik ulit presidente. Sapagkat hindi po ako naibalik dahilan sa, alam nyo, maraming reason, maraming mga dahilan, kaya dapat mong tanggaping maluwag. Na ang Mindoro po ay naging mission dahilan nung ako po'y presidente, ay ating inaipus ang Mindoro po'y maging mission. At sabi ko siguro, baka ako ibabalik ng Diyos as a president ng Mindoro. Pero alam nyo, hindi. What's coming back? Inisip ko po yun. From 2020 until this time. Sabi ko, ano yung coming back? Ang ako yung nakapag-retire na masaya, maligaya. Sabi ko, Lord, ano yung coming back? Anong ibabalik? Ang sabi po rito ni Elisha, where did it fall? When he showed him the place. Yun, tatandaan natin, nung ipinakita kung saan bumagsak. Dapat po sa buhay natin, be specific kung saan tayo nagkakamali. Even in our prayer today, be specific. Kasi pag hindi tayo specific sa ating sinasabi sa Panginoon, hindi niya ibabalik ang nawala. Yun ang natutunan ko rito. Hindi ibabalik ng Diyos coming back kung hindi mo sasabihin saang lugar bumagsak. Alam niyo, meron nung po ako ay nasa admin ng South Central, meron isang pastor na nagsabi sa akin, Pastor, pwede ba ako ilipat na close to the school? Sabi ko, yes. So, nagkaroon po kami ng paglilipatan ng pastor, 80% na lumitbat ng mga pastor kasama siya, ay ginawa po ng ating administration na ilipat ang mga dapat ilipat at hindi pwedeng mabago ang 80%. Hindi po nabago po yun. Maraming lumakad sa akin, hindi ko po pinabago sapagkat ang gusto ko yung tama ay tama sapagkat kayo ipinanalangin. Meron po tayo isang pastor na nilipat ko sa ganung lugar. Nung siya may ilipat ko, may problema po yun. Alam ko may problemang malaki yun sa leadership ng kanilang area. Pumunta ang pastor po after a year and sabi niya sa akin, Pastor, ang laki-laki ng problema. Doon mo ako dinala sa may problema. Sabi ko, meron nga. Sabi niya, tahimik siya, pero sabi niya sa akin, ay Pastor, alam ko na ang solusyon. Sabi, anong solusyon mo? Ang solusyon ko po ay papatayin ko yung kapatid. Siya ko isang pastor. Alam mo, hindi ako nag-react sa kanya. Doon po sa aking table, may nabili po ako sa California sa swap meet na isang eagle na bronze. Sabi ko, ewan ko kung bakit ipinakita sa akin. Sabi, ano ito? Sabi niya, eagle po. Sabi, ano ang ginagawa ng eagle? Sabi niya, ang eagle po lumalaban sa mataas. Alam po, pag sinabing, ipakita mo kung saan nalaglag, ang sabi ko sa kanya, ipinapakita ko sa iyo, lumabang ka sa itaas na kasama ng Diyos. Yung po na sinabi ko lang, wala na akong ibinang kinumen. Sabi ko, ito na lang gagawin mo ha. Point number 1, point number 2, 3, 4. Pag hindi mo na kaya ng 1 to 4, 5, bumalik ka sapagkat ako'y panaglima. To make my story short, after mga ilang buwan, nag-ring po ang aking nagrang, ang aking salapan. Sabi niya, nakita ko yung pangalan ng pastor. Sabi niya, Pastor! Sabi niya, ano? Solve na po ang problema. Sabi niya, anong ginawa mo? Sinunod ko po yung inyong ipinayos. Sabi, Amen! So pagkasabi kong isinunod yun, ang tanong ko sa kanyang second question is, yung bang sinabi mo sa akin, papatayin mo yung kapatid, totoo ba o hindi? Totoo. Paano? Alam niyo mga na-point niya. Alam niyo, nung sinabi ko sa kanya, kilalanin mo ang mali mo, ibibigay sa iyo ng Diyos ang pinakamabuti sa buhay mo. Mga minamahal sa buhay natin, coming back, kung saan tayo nahulog, nagkamali, alam niyo, pag tayo nahulog, nagkamali, hindi tinitingnan ng Diyos yung bilang ng pagkakamali, ang binibilang ng Diyos yung tayo bumabalik papunta sa Kanya. Amen? Pag tayo ibinalik ng Panginoon, that's coming back. At alam niyo, mga minamahal, ang salitang coming back, ang sabi po rito, leap it out. Ang sabi po rito, kumuha siya ng isang stick na kahoy, and Elisha cut a stick and threw it here, and made iron block. Ano po? Ano po sabi niya?
Kumuha siya ng isang, hindi yung patpat, hindi yung patpat, kundi stick ng kahoy. What is this stick? It symbolizes, is the symbol of Christ in the Calvary. Mga minamahal, kailangan natin si Christ. Christ ang magka-coming back. Si Christ ang magpapalutang ng bakal. Si Christ ang magpapalutang ng ating buhay. At pag si Christ ang ating inilagay sa ating puso, sa ating kaluluwa, itataas tayo ng Panginoon at sasalubong sa pagdating sa ikalawa. Mga minamahal, saan nalaglag? Nalaglag tayo, wala tayong concern kanino man. Nalaglag tayo, hindi tayo marunong humingi ng tawad. Nalaglag tayo sapagkat hindi natin nirecognize lahat ng bagay ay hiram. At ang magpo-float, magpapalutang ng isang bagay na mabigat is only Jesus. Si Jesus lamang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. At ang sabi po rito ni Ellen White, nais kong tapusin ang aking pagsasalita sa isang sulat po ng lingkod na si Ellen White. Pakinggan niyo ang sabi dito ni Ellen White. Ang sabi niya rito, mga minamahal, ang sabi sa writing ni Ellen White, float into the water without Jesus. We cannot walk. We cannot do something best without the power of God. We cannot attain great accomplishment, good report without His Spirit. Trusting a stick to make axe head to everyone who has received Christ is called to work for the salvation of his fellow men. Acts of Apostles, page 110. Again, ang sabi niya, trusting a stick to make an axe head to everyone who has received Christ is called to work for the salvation of his fellow men. Mga minamahal, ang kapirasong kahoy ang nagpalutang. At ang paglutang na yon ay ang pagliligtas natin ng maraming mga kaluluwa. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, sa anumang bahagi kayo ng mundo, nagawain tayo na ililigtas natin ang maraming kaluluwa. Ako as a humble servant for God, ako po nagtayo na po ng isang korporasyon. At ako po ngayon, ang CEO and President ng corporation, ito po approved na po ng Security and Exchange Commission, na ako po'y magpapatuloy sa gawain ng JWTL Development Corporation and Foundation. Itutuloy ko ang gawain sa pagsasabi ng Panginoon, saan bumagsak wali? Kailangan mo ako na Panginoon na magpapataas ng antas ng gawain ng ating iglesia at makikilala ng maraming tao na ako yung Diyos na makapangyarihan sa atin. Ano po yung JWTL? Jesus is the way, the truth, and the life. Development is last foundation upang ito ay gagamitin sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Nawa mga minamahal, ang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu ang inyong maranasan. Huwag natin kalilimutan. It is involved, number 1 po, concern. It involved compassion. And it involved comprehension. And coming back. Pag tayo lumapit sa Panginoon, ibabalik lahat ng mga bagay na nawala sa ating buhay. Daway ang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ang inyong maranasan. At kung ito ang ating mga panalangin, sabay-sabay po natin sabihin, Amen. God bless you all. Our closing song is Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus. On the cross, lift high His royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up.
Jesus, the trumpet call, forth to the mighty conflict. In this his glorious day, did other men now serve him against unnumbered foes? Then courage laced with danger, and strength to strength opposed. Stand up for Jesus, and with his strength alone, the arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and marching unto prayer, where calls the voice of duty, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. His day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Ang inyong kagandahang loob at pagmamahal ang aming naranasan sa aming ginawang pagsamba. Ang aming mga minamahal na mananambahan sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan ay kinikilala na ikaw ang Diyos ng kapahingahan. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang tumutulong sa amin upang magkaroon kami ng pagmamalasakit o concern sa iba. Ipinapakilala niyo po, Panginoon, sa amin na kami marunong kumilala ng aming kamalian. At pinapakilala niyo sa amin kung ano yung pong tama, kung ano yung katotohanan ng aming mga buhay ay panandalian lamang at nangangailangan kami ng isang tagapagligtas. At kung gagawin namin ang coming back, hindi binibilang ni Jesus ang aming pagdapa. Hindi binibilang ni Jesus sa aming pagbagsak. Ang binibilang sa amin ni Jesus, kami bumabalik na may pagpakumbaba upang kami ay tatayong matatag, lulutang ang mabibigat na bagay sa buhay namin, maging suliranin ito sa tahanan, suliranin sa gawain, suliranin sa kalusugan. Lulutang ang isang mabigat na bagay sapagkat merong isang Jesus na nagpapagaan ng aming mga pasan. Mga minamahal kong mga kapatid, yayamang inyong napakinggan ng salita ng Diyos bilang ako'y lingkod ni Jesus sa ating iglesia, inyo nawang tanggapin ang pag-ibig ng Ama, maranasan nawa ninyo ang biyaya ni Jesus, subaybayan nawa kayo ng Banal na Espiritu sa iba't ibang gawain na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At kung ito ang ating mga pananampalataya, sa pangalan ni Kristong taga-Nazaret, sabay-sabay nating sabihin, Amen. Amen.